Lord! Welcome back to my channel. So for today's video is another printed passport invitation na naman ang ipapakita ko sa inyo. But this time, ang motif natin ay turquoise. So itong ipapakita ko sa inyo ay hindi ito yung actual na paggawa ko ng kanilang printed na invitation or yung pinurchase nila na printed passport wedding invitation nila, kundi sample lang ito dahil gusto ni client na makita kung ano yung itsura ng kanilang invitation kapag ito ay printed na at assembled na. Ang kanilang church wedding ay sa buwan ng September pero nagpagawa na sila sa akin ng layout noong February pa lang this year. So kung bibilangin natin, ilang buwan pa bago yung kasal nila pero nagpagawa na sila sa akin ng layout nila para sa kanilang wedding invitation. So mas maganda yung mga ganitong setup para at least mas prepared na yung inyong invitation layout at of course alam nyo kung ano pa yung mga kailangang baguhin sa design, sa mga details na nakalagay doon sa loob mismo ng passport invitation para may time pa kung sakali na meron pa kayong mga kailangang baguhin or ayusin doon sa mga kailangang ilagay sa inyong invitation dahil hindi naman talaga may iwasan na meron at meron pa rin talagang mga kailangang baguhin na kahit sa tingin ninyo ay finalized na yung huling pagkakalista ninyo ng mga kailangang ilagay pero sa last minute ay meron pa rin talagang mababago. I-share ko lang dahil nagustuhan ko kung papaano magbigay ng instructions para sa re-edit si ma'am sa layouts na ginawa ko para sa kanila. So magbibigay ako sa inyo ng isang sample lang kung papaano siya magbigay sa akin ng instructions para sa mga kailangan pang i-layout or ayusin doon sa kanilang layout. So ganito yung kanyang itsura. Ayan. So, ganyan siya magbigay sa akin ng instructions which is mas madaling maintindihan at of course mas precise yung pagkaka-edit natin dahil sigurado na masusundan natin kung ano mismo yung gustong sabihin ni client doon sa kanilang layout. Turquoise yung color motif natin ngayon sa passport wedding invitation at yung pinakauna na binigay ko sa kanilang layout, yung pinakaharap ng ating passport ay Philippine logo seal yung nilagay ko pero pinapalitan nila yon at pinagawa nila sa akin na world map pero yung Philippine map doon ay gagawin ko siya na midnight blue. Hindi talaga ako gumagawa ng mga sample prints ko ng mga invitation layouts na ginagawa ko para sa mga clients pero this time gumawa ako ng isa para sa passport invitation na may color motif na turquoise dahil una ay nagustuhan ko yung color nila at of course unique ito para sa akin dahil wala masyadong nagpapagawa sa akin ng ganitong color motif na kahit na anong klase ng invitation layout and of course yung pangalawa naman na dahilan ko ay dahil doon sa customized na envelope nila ay medyo nabago siya. So, instead na yung minimal print lang yung pinagawa nila sa akin, ay mas prefer nila na mag full print doon sa kanilang envelope. Ang hirap pala na mag voice over ng mga videos, kasi mauubusan at mauubusan ka kung ano yung mga gusto mong sabihin doon sa mismong video mo. Pero nung mga time na ginagawa ko yung layout na yan or yung pag-assembled ko sa passport invitation nila ay naiisip ko na kung ano yung gusto kong sabihin mismo kapag i-voice over ko na yung video na ito. Pero siguro dahil nakalipas na ang ilang linggo at siguro ay buwan na din dahil medyo natabunan na ng ibang invitations kaya nung ginagawa ko din yung ibang invitations ay may naiisip din ako kung ano yung sasabihin ko doon kaya nakalimutan ko na kung ano yung naisip ko nung mga panahon na ginagawa ko itong invitation nito. So, ayan, sobrang na-appreciate ko yung mga gumagawa ng mga voice over videos na hindi pala ganun kadali na mag-isip ng mga sasabihin para sa mga videos na nakunan na. So, sayang naman kung sakali naman na hindi ma-upload yung video na ito para may pakita ko din sa inyo kung ano yung mga ginagawa ko kapag gumagawa ko ng mga assembled na invitations. And of course, para na rin ito sa legitimacy para mapatunayan ko sa inyo na legit talaga ako at hindi ako nang-scam. Dahil may naalala ko before na nagtanong sa akin na gusto niyang magpagawa ng layout. So layout po ito hindi po siya printed invitation. At nung nagkausap na kami na ibigay ko na yung mga informations na kakailanganin ko para doon sa kanilang layout,
ay tinanong niya ako kung legit daw ba ako. So, ayun, sinabi ko na lang sa kanya na sige, i-post mo ako kung sakali man na scam ako. So, ayun naman, nagtiwala pa din siya sa akin at nagawa ko yung layout niya. So, of course, isa ang video para may pakita ko sa inyo na legit talaga ako at gumagawa talaga ako ng mga handmade na products tulad na lang ng mga invitations or ng mga magnets or ref magnet or souvenir. Wala naman pong masama kung tatanungin natin yung mga katransaction natin kung legit ba sila. Of course, may pera tayo na ibibigay sa kanila, may pera tayong ibabayad sa kanila para sa service nila. So, of course, gusto naman natin na malaman or makuha yung serbisyo na ipapagawa sa kanila katumbas nung pera na binayad natin. So, tama lang din naman yung ginawa ni client na nagtanong siya kung scam daw ba or legit para of course safe yung kanyang pera at sigurado na merong babalik sa kanya doon sa pera na binayad niya. So, kung gusto nyo din na magtiwala sa akin at sa mga ginagawa ko din ng mga handmade products, ay pwede po kayo na magpagawa sa akin ng it's either layout po siya or ng assembled na printed invitations or pwede din ang souvenirs. Pwede nyo po ako na i-message sa aking email, nandyan po sa description box, or pwede din po sa aking Facebook page na Inspired by Cassie, at doon po tayo mag-uusap kung ano po yung gusto ninyong ipagawa sa akin, at of course doon din po tayo magkakaroon ng transaction kung ano yung mga kailangan nating gawin or baguhin sa layout ninyo before po natin ito i-print or before natin ito ma-finalize para po ready na maibigay ninyo sa mga guests ninyo ang inyong invitation or mga souvenirs. So ayan, malapit ko na matapos yung ginagawa kong sample na passport invitation na may color motif na turquoise. So nilalagyan ko na siya ng belt para sure na mag-close yung mismong passport at of course para hindi matanggal yung boarding pass na nilalagay ko doon sa loob ng passport. And then ilalagay ko na yan doon sa customized na envelope nila. So sobrang nagandahan din ako doon sa customized na envelope nila dahil full print po iyan. So request ni client yan na i-full print siya. And then buti na lang meron akong available na ribbon na color turquoise din. So sobrang nag-swak yung meron akong available na color ng ribbon dito sa kanilang color motif. So ayan, nilalagyan ko na ng ribbon yung kanilang envelope at dyan medyo nagka-struggle ako dahil sobrang hirap na maglagay ng ribbon. So talagang nahihirapan ako sa paglalagay ng ribbon sa mga invitation. And then ayan, natapos ko na siya. So pwede ko nang i-video yan. And then ipapakita ko na kay ma'am yung sample ng kanilang invitation para makita na rin niya yung kanyang itsura. So ayan, natapos ko nang gawin yung final output ng kanilang printed or assembled na passport invitation na may color motif na turquoise. At nung pinakita ko kay ma'am yung video na ito ay sobrang nagandahan siya kaya nag-go na siya, nagpagawa na siya ng madami. So kung kayo na nanonood, nagustuhan niyo yung ganitong color motif, mag-message lang po kayo sa Inspired by Cassie.